Adverbs of manner in Tagalog. Calmly, mahinahon. Cautiously, maingat. Cheerfully, masaya. Beautifully, maganda. Gracefully, maganda. Bravely, matapang. Perfectly, perfecto. Openly, hayagan. Or hantaran. Obediently, masunurin. Joyously, tuwang-tuwa. Neatly, maayos. Generously, bukas palad. Honestly, tapat. Frankly, tinapat. Faithfully, matapat. Equally, patas. Elegantly, matikas. Easily, madali. Eagerly, sabik. Gladly, masaya. Okay, ang adverb of manner po, ang tulong po niyan ay ito. Ipinapaliwanag nito kung paano ginawa ang naturang aksyon o verb. Halimbawa po, dito tayo sa ating example na maganda siya magsayaw. Ito pong aksyon na ginawa po nitong ating pinag-uusapan na siya ay bibigyan po ng kapaliwanagan o dagdag ideya po nitong tinatawag nating adverb of manner. At kung mapapansin nyo, ipinaliwanag po yung pagsasayaw nitong ating pinag-uusapan ng sasalitang maganda. So, ang ibig lang sabihin, kung magsayaw po yung tao, ay maganda. Paano ginawa yung pagsasayaw? Maganda ang isinagawang pagsasayaw. Yun po ang ibig sabihin. Okay? At ang adverb of manner po ay kapag ginawa nyo pong English sentence na yung inyong Tagalog na mensahe, ipinupwesto po yan pagkatapos po ng inyong verb. So, ang verb po natin dito ay itong dance, na sa Tagalog ay magsayaw. Isusunod nyo po yung inyong adverb of manner. Yan po yung tamang lokasyon niya o position niya. Kapag ginawa nyo na pong English sentence yung Tagalog na mensahe nyo. Okay po? Tapos po, may pagkakataon po na pwedeng mapahiwalay po itong inyong adverb doon sa tinutukoy niyang verb. Kapag ganito po ang pattern ng inyong English sentence, may kasama pong direct object. Halimbawa po, he finished the exam easily. Kung mapapansin nyo, dito sa ating halimbawa, mayroon pong direct object na exam. Pag may direct object po, yung ating adverb po ay maaaring iposisyon sa hulihan ng ating sentence. Kaya po itong easily ay nasa hulihan. He finished the exam easily. Okay? Pero kung mapapansin nyo, sa Tagalog na mensahe natin, pwede pong yung ating adverb ay nasa unahan. So itong easily, yan po yung madali. Yung gracefully, yan po yung maganda. Nasa unahan po ng ating Tagalog na mensahe. Pero pag i-English na natin, sana po sundin nyo po itong pattern natin para hindi po kayo magkamali. Okay? Pag ang involved lang po sa inyong English sentence ay hanggang verb lang po, pwede nyo pong isunod yung inyong adverb. Pero kung sa inyong English sentence ay involved po itong direct object, dapat po isunod nyo po yung inyong adverb pagkatapos ng direct object. Okay po? Maraming salamat po.